ating Panginoon Lord, sa aming mga boto. Lord, puri ka sa lahat ng mga bagay. Ito'y mo kaming pagpayagan sa mga Panginoon. Nawa, makaitahan namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa Espiritu Santo Panginoon na tinadala mo kayo sa bawat sa Lord. Dumating na Panginoon sa aming mga buhay. Lahat ng mga bagay na pangako ng Panginoon Lord sa bawat sa patuloy mo kaming tulungan. Abutin, Panginoon, sa ngayon sa aming mga kailang spiritual, Lord. Paging sa mga bagay na material, Lord, namin pangangailangan panlupa. Aming inaasal, Lord, ang lahat ng mga bagay ko, na ikaw ang lahat-lahat, Lord, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Pangunahan, Panginoon. Panutin namin mga kapatid, Panginoon, ay hindi po natin nakakita sa umagang Panginoon, Lord. Alam mo, Panginoon, hayag sa iyo ang lahat ng mga bagay. Mga bagay na hadlan sa aming sariling buhay, Panginoon, makapangyarihan sa Lord kaysa kapangyarihan sa mundo nito, Panginoon, Lord. Upang masakin mo, Panginoon, mga hendra, mga sagabal, Panginoon, malapit sa aming sariling sa iyo, Panginoon, Lord. Kung ikaw, Panginoon, natakila, dumating sa aming sa buhay, Panginoon, madagay namin, Panginoon, ang gawa na. Tulungan mo kapambawang namin, Panginoon, na aming mapanghawakan, Lord, kami makapamuhay sa iyong saksal na malooban, Panginoon, sa bawat isa. Palain mo kami lahat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, ngayon namin sa Kristo, Lord, ito po ang mga inyong kasama sa langit. Amen. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, mga kapatid, kung meron kayong Biblia, nakipagbukas kayo sa akin sa John. John, chapter 15. 26 to 27. Nakapwat pagparito ang mang-alin na aking tutubuin sa inyo mula tama sa makapagbagay ang perdon ng katotohanan na nagbubuhat sa ama At siyang magpapatotoo sa akin. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng una. Purihin ang pagbabasa ng kanyang bawang salita. Amen. Tayo po'y makakaupo ng mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Alam nyo, idalawin nyo kami mamaya kasi meron minister's meeting sa kila Pastor Ronnie na mapagpasayin na kapatid ang turo at aral sa ating panahon. Sa kabila nun, marami ng turo na nagsilitaw pero naniniwala tayo na mga pinili sa bawat panahon, sa huling panahon, mga kapatid, ay mayroon lamang tayong isang turo at aral na tinanggap mula sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, yung ating pagpunta nito, mga kapatid, wala tayong sariling idea, panuntunan o lakad, nawa, ang lakad natin, ang panuntunan natin, ang idea natin, ang lahat-lahat sa buhay natin nawa, Panginoon, ito ay sa Panginoon. Diba, mga kapatid? Alam nyo, madalas nyo itong marinig, in every group, there are three kinds of believers. Diba, mga kapatid? Pero kung tayo ay kasama ng Panginoon, tulad ni Ino, diba si Ino?
Ito'y isang halimbawa na ipinakita sa ating mga ninuno, sa huling panahon nito, mga kapatid, na ipinakita niya, nakita natin sa buhay ni Enoch, na lumakad siya kasama ang Diyos. Di ba, mga kapatid? Ganon din sa huling panahon nito, natin kilalalagyan. Naniniwala tayo, yung elect, yung pinili ng Panginoon sa ating panahon, sila rin, katulad ni Enoch, na lalakad na kasama nila ang Panginoon. Diba? Alam nyo yan, sa huling panahon, palibasa ito yung pinakamasamang panahon, di ba mga kapatid? Talaga namang kanya-kanyang lakad yan, mga kapatid. Hindi sila lumalakad, mga kapatid, sangayon sa lakad ng Panginoon. Mayroon tayong Biblia, di ba? Mayroon, bukod sa Biblia, tulad sinabi kanina, mayroon pa tayong mensahe na tinanggap mula sa Panginoon. True, Brother Branham, mga kapatid. Kaya mga i-share mo nga si Brother Branham, mga kapatid, yung mga hindi kinakukulan, hindi tatanggapin yan, mga kapatid. Gaano man ka pangyarihan ang ministry ni Brother Branham through the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid. Pero kung hindi nauukol sa kanila ang lahat ng mga bagay nito, mga kapatid, hindi nila tatanggapin ito, mga kapatid. Kaya mapalat ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Bigyan natin ng title itong binasa natin. God on place in the last days. Mga kapatid. Amen? Hindi ang Diyos na Ama natin ay sumasa katawan through Jesus, hindi na po mga kapatid. Kasi ang tinutukoy dito, last days. Di ba mga kapatid? Sino yung tinutukoy? Na ang Diyos ay muling mahahayag sa laman, mga kapatid, sa ating huling panahon. Sino yung tinutukoy? Kung ikaw yun, kung tayo yun, mga kapatid, amen? Magkot tayo sa sinabi ni Brother Branham dito. Kasi sabi kanina, kinakailangan ang Biblia at ang mensahe, isa ito mga kapatid. Kasi ang laman, ang nilalaman ng mensahe sa ating panahon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen? Siya, ito yung tinutukoy ni John the Baptist, yung panahon na yon. Amen? Na hindi si John the Baptist ang magbabautismo sa Espiritu Santo, kundi yung sa kanyang bulian. Diba mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganon din si Brother Branham, mga kapatid. Amen? Sumasa kanya ang salita, ang ating Panginoon, mga kapatid, at siyang ginamit upang hanapin ang mapapangasawa ni Kristo sa ating panahon. Di ba mga kapatid? Like Eliezer. Si Eliezer kasi meron mga mensahe na mission kung saan sila gagamitin ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Upang hanapin. Sabi nga ni Abraham kay Eliezer, kung nagbabasa kayo ng Biblia, kabilin-bilinan ni Abraham kay Eliezer na huwag mong papag-asawain ang ating anak ng hindi natin kalangit kadugo. Mga kapatid, siyempre, kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga bagay, kung siya ang ating Ama, mga kapatid, kadugo niya tayo. Mga kapatid, amen? Kalahin niya tayo, kampamilya niya tayo. Mga kapatid, amen? Kaya nga po, napabanggit kong minsan sa natural, siyempre, yung aking mga anak, kadugo ba yan? That's why, yung apelyido ko ay siyang apelyido nila. Di ba mga kapatid? Kasi sila ay mga anak ko. Di ba mga kapatid? Ganun din kayo. Mga kapatid, amen? Amen po ba tayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Quotation. COD page 560. Sabi niya dito,
if our earthly house be dissolved, we have one waiting. Yan mga kapatid. Sino yung waiting na tinutukoy dito mga kapatid? Amen? Notice, sabi niya dito. Now, when man was separated from the company and put in flesh, sabi niya dito, he wasn't just altogether there and flesh, part of his being was still a chupani. Excuse me mga kapatid, chupani. Yan. Ito, itasabik din ito sa ministers meeting kasi ang sabi doon, what is the difference between the spirit and the chupani? Mga kapatid. Sabi nito, dito, quotation ulit. We are both natural and supernatural. Mga kapatid, there is a natural body and there is now a spiritual body. God created Adam first and a chupani. Yung chupani kasi ang tinutukoy dito, hindi mo ito makikita mga kapatid. Maliban na ang chupani mayroon laman. Mga kapatid, amen? Sabi niya dito, ulitin ko. Now, at natural body, God created Adam first and a chupani. Ang unang nilalang daw kay Adam ay ang chupani. Sabi niya dito, and not just Adam, but all predestinated people. Hindi lang daw si Adam, pero mo yung natinupin ang tagal-tagal na yun, di ba mga kapatid? Hindi lang pala siya. Mga kapatid, ang sinutukoy dito, not just Adam, but all predestinated people. Then God took part of Adam in us and sabi niya dito, place us in a clay body. Yung clay body na tinutukoy, yung flesh. Diba mga kapatid? Nakita niyo mga kapatid? Kaya nga po, tulad kanina, yung elect. Special ito mga kapatid. Sa Panginoon. Pero sa kanilin ng sanlibutan, katawa-tawa tayo sa kanila. Di ba mga kapatid? Di ba? Kaya nyo magtawa sila sa atin kasi yung nauunawaan natin, hindi nila ito matatanggap o mauunawaan, mga kapatid. Amen? Amen po ba tayo mga kapatid? Sabi ko nga, paano mo nga maunawaan yung panlangit na salita? Kung hindi ka nga taga-langit, di mga kapatid. Sabi ko nga, tayo nga meron tayong panlupa, yung mga pinili, meron na tayong panlupa, meron pa tayong panlangit. Kaya nga dual citizenship tayo mga kapatid Hindi sa natural hindi yung mga mayayaman, meron silang dual citizenship, pwede sila rito, pwede sila sa Amerika, o kaya sa ibang bansa mga kapatid, dahil mayaman sila o may meron sila mga kapatid. Ito pinag-usapan natin, dual citizenship, may panlupa at mayroon panlangit. Only the elect predestinated dito ang tinutukoy mga kapatid. May pumatay mga kapatid. Sabi sa Juan, tayo sa dito sa Juan, Korinto. Kaya natin yung Korinto mga kapatid. Korinto, chapter 15, verse 44. Sabi niya dito, itinasanin na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa Espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa Espiritu naman. Amen, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Sabi niya dito, there is a natural body and there is now a spiritual body. Puri ng mga Panginoon, mga kapatid. Sabi niya dito, for it became him
whom are all things, and bringing many sons unto glorious, to make the captain of their salvation perfect, free suffering. God was going to put his son and place body, then bring them to glory after they overcome. Yan, uli ng Panginoon. Dito sa quotation din, COD page 20, paragraph 23, sabi niya dito, this body of flesh is not in the image of God. This body is in the image of beast. Itong tinutukoy nito, kanina nabanggit kung natatandaan niyo mga kapatid, di ba? This body in flesh, ito, yung tinutukoy mga kapatid. Amen? And you shall also bear witness because you have been with me from the beginning. Sabi niya dito, quotation, COD, page 344, sabi niya dito, that's the way we are here. Yan ang dahilan daw, bakit narito tayo mga kapatid. We came from a higher being. Sabi niya dito, we came from a higher being as company. And the beginning, we were in the image of God. Sa pasimula pa mga kapatid, nasa larawan na tayo, kalarawan na natin ang Panginoon. Sabi niya dito, COD ulit, quotation, mga kapatid, 11:55, page. Now, there is an angel of the Lord, but this angel of the Lord that are encamped about those that fear Him, yung may takot. Hindi yung ang tinutukoy dito mga kapatid, yung mga ilika, yung mga pinili. Ang pinag-usapan natin mga kapatid, yung kaisa, yung kumakatawan, ang katawan sa masasabi ng Panginoon. Yan mga kapatid. Sabi niya dito, now this is pretty deep. Napakalalim po ito mga kapatid kasi sabi ko nga, yung denominationalism mga kapatid, talagang walang-wala sila dito mga kapatid. It's not promised that sinner, hindi raw nangako ang Panginoon sa mga makasalanan. Yung mga unbeliever, mga make-believer mga kapatid, hindi sila sakop sa mga pangako ng Panginoon. Ito madalas yung naririnig, saan ba nangako ang Panginoon? Di ba mga kapatid? Amen? Mayroon, kung ang Diyos ay nangako, kanino ba nangako? Kung ikaw yun, kung tayo yun, mga kapatid. Amen? Purihin ang Panginoon. Has indeed, did you know that? It's so perfect. It will brought predestination to you. Mga kapatid, ikaw mismo na papatunayan mo kung noong una pa man, kaisa na natin ang Panginoon. Kapatid, amen? Makikilala mo yan sa sarili mo. Predestinated, have angel or other bodies to believe. In that the angels are different from the angel of the Lord. The predestinated people of God have angels. Tignan niyo mga kapatid, which are their chopani. Chopani ang tinutukoy mga kapatid, chopani body. And they encamp around their three bodies. Mga kapatid, ito yung tinutukoy. Kung sabi ko nga, yung lahat tayo, kung in the beginning, kasama na natin, kaisa na natin ang Panginoon, mga kapatid, amen? Hindi naman tayo makakakilala tulad nito kung hindi tayo nilagay sa katawan, sa flesh, mga kapatid, amen? Kaya tayo nakakakilala, mga kapatid, amen? Dahil yung we are in His mind before, in-express yan, and flesh, mga kapatid, amen? At maraming purpose yan, mga kapatid, amen?
Yung mga iba nga, nahulog sa kasalanan. Yung mga namana natin, di ba mga kapatid? Pinanganak pa lang tayo, kapapanganak pa lang, makasalanan na. Salamat na lang sa Panginoon. Yung pagkakamatay ng Panginoon, amen, kinonsider na yung mga namana natin sa ating mga ninuno, hindi na lang, bisa, mga kapatid, pinatawad, mga kapatid. That's why, age of accountability, mga kapatid, doon pa lang magkakaroon ng kasalanan ang tao. Kaya nga, kung lumagpas na sa age of accountability ang bata o tao, mga kapatid, kapag ikaw ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mayroon ng pagsisisi. Di ba mga kapatid? Dahil lumagpas ka na sa age of accountability, dahil nagkasala ka na doon, mga kapatid. Pero kung hindi ka pa lumalagpas, automatically, kapag namatay ang bata, ligtas sila, mga kapatid. Bakit? Yung original sin, ipinatawad na yan ng Panginoon. Pinawalang sala. Yung mga hindi pa nakakalam, yung mga minana natin daw na kasalanan, yun yung ipagsisisi. Hindi na po yun, mga kapatid. Amen? Kapag lumagpas ang tao sa edad, sabihin natin yung age of accountability, 12 years old. Yan. Alam na yung masapat na buti yan, mga kapatid, di ba? Tapos magpapatuloy na maging masama, mga kapatid. Kapag tumanggap yan sa Panginoon, magpabautismo, at mayroon ng pagsisisi. Di ba, mga kapatid? Ganyan po yan, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, that's the way we are there. Yan. We come from higher being, mga kapatid. Now, there is an angel of the Lord. But this angel of the Lord that are income above those that fear Him. Sabi niya dito, COD ulit, mga kapatid. A person asks the question, explain it person angel who abides with them from death and death. That it is the spiritual body of the people. Yan, mga kapatid. Sabi niya dito, with our Lord created in a body like His own, then it came time for the part of His plan to be fulfilled that placed us on earth and flesh. We were happy and eternally satisfied. Tignan niyo, mga kapatid. It was not thought to live in flesh, but we were made to do so by our Creator. For reason of His own, patay natin sa Roma. Mga kapatid, yung may Biblia. Kaya kung wala kayong Biblia, mga kapatid, pansamantala, pagsikapan nyo. Lubos kayong sumampalataya sa Panginoon, makakaroon kayo ng Biblia, mga kapatid. Roma 8:20, sabi niya dito, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Kapatid. Amen? For the Creator was made subject to vanity, not willingly, but by reason or for the reason of Him who has, sabi niya dito, he has subjected, sabi niya dito, who has subjected the sin in hope, sabi niya dito, mga kapatid, Hebrew 2:14. Hebrew, mga kapatid. Sundan niya ako. Hebrew
2:14. Meron kang Biblia, mga kapatid, sabi niya dito. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay gayon din nakabahagi sa mga ito'y upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makapit ay ang diablo. Yan ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen po ba tayo, mga kapatid? Butik yun. Iba-iba ng dito. Hebreo book, page 26, mga kapatid. Sabi niya dito, the veil is the place. The veil is what keeps us from seeing God face to face. And this God, the veil is what keeps us from seeing the angels at their position. This morning, standing by the ship, the angels of the Lord are encamped around above them, who fear Him. We are in the presence of God all the time. The word says, will never let you or forsake you. Sabi niya dito, mga kapatid, nangako ko raw ng Panginoon na kailanman, hindi tayo iiwan, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan, mga kapatid. God in the form of the people took money. Amen. Speaking about identification, who are we? We are the place, part of a supernatural being that was created by God before the world. What? Sabi niya dito. Amen? Basahin natin. 17 ng John. John 17, mga kapatid. 17:11. Sabi niya dito. At wala na ako sa sanlibutan. At mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Tingnan niyo, mga kapatid, inalimbawa pa niya yung kanyang sarili sa bawat isa sa akin. Kung paano sila nag-isa ng kanyang ama, gayon din sila sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, talagang kumpleto. May message, mayroong scriptural na patayan natin na tayo ay kaisa. Sumasalaman ngayon ang Panginoon na hindi natin nakikita. Kaya si Kristo ngayon, kung si Kristo na sa inyo, na sa atin, through you, through me, mga kapatid, naglalakad ngayon. Nakilala niyo ako, nakilala ko kayo, nakakakilanlan tayo sa isa't isa, mga kapatid. May po ba tayo, mga kapatid? Kaya napakaganda. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyayang pagpapala. Roma 8:17. Sabi niya dito. 8:17 ng Roma. Sabi niya dito. At kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon na makipagtiis tayo sa Kanya upang tayong maluwalhati namang kasama niya. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Yung Efeso 5:30. Ito, madalas natin madilim din ito, mga kapatid. Efeso 5:30, sabi niya dito. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Sabi niya dito. Sangkap. Kapag sinabing sangkap, mga kapatid, para ikaw ay maging sangkap, para tayo ay maging sangkap, kinakailangan siya mananahan sa atin. Di ba, mga kapatid? Kakaunawa ba tayo, mga kapatid?
Oh. Sa Ephesians, medyo maraming pagkakatulan dito. John 14:20. Sa John 14:20, mga kapatid. 14:20. Sabi niya dito, sa araw na yaon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Amen? Sino yung tutukoy na sa araw na yaon? Sabi niya dito, ulitin ko mga kapatid. Sa araw na yaon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Di ba? Sino yung tinutukoy na makikilala ninyong ako'y sa araw na yaon? Mga kapatid, mayroon siyang tinutukoy. Di ba mga kapatid? Ang tinutukoy niya dito mga kapatid, siyempre sabi ko nga, kung ang Diyos ay nangako, edi mayroon pinangakuan. Sila itong mga kausap. Sila yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Sabi nga, lahat ang ibinigay nga ng Ama sa Kanya babantayan pa niya, liisan sa kanila. Walang mapapahamak pa, mga kapatid. Amen? Bakit? May takot kasi sila sa kanilang Panginoon. Di ba mga kapatid? Yung walang takot, sabi ko nga, kaya niya magtibagbagan, sabi sa Ilocano, di ba mga kapatid? Amen? Wala, hindi nga pakikinggan. Lalo na kung minsan yung mga anak natin, yung mga nanay kung minsan, hindi masyado pinapakikinggan din Meron din ama, kung minsan hindi rin pinapakinggan kasi mabait mga kapatid, di ba? Kahit na may sinabi ka, hindi niya susundin kasi walang takot di ba mga kapatid? Pero kung ang mga anak pinalaki mo ito na may takot sa magulang, mga kapatid, titignan mo pa lang, mga kapatid. Alam na kung anong gagawin. Matatakot na yan, mga kapatid. Amen? Number 1, sa Panginoon. May kinalaman ito sa mag-asawa. Mga kapatid, sabi ko nga, kung when you follow Christ, sabi ni Barabana, that's the time. Di ba? Yan ang panahon na ihanda mo yung sarili mo kasi pagkakampatin tayo, mga kapatid. Amen? Natural lang yun. Kung meron tayong kabaluktutan, meron tayong di pagsunod, pagsuway sa salita ng Panginoon, natural lang yung pukpukin tayo At magpasalamat kung ikaw ay pinukpok kasi yung kabaluktutan natin, ikikwin tayo. Di ba mga kapatid? Purihin ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Hindi ka magagalit. Bakit? Kasi ituwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Di ba mga kapatid? Itatama yung ating mga buhay. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ito ang lahat-lahat ang magpapatibay sa atin, magpapasakdal, magbibigay kadalisayan sa bawat sa atin para ma-overcome natin, mapagtagumpayanan natin ang lahat na gawa ng ating kaaway, mga kapatid. Amen? Kaya kahit gambalain tayo, kahit na gawan tayo ng di kawatang kasamaan, di ba mga kapatid? Amen? Expectation na natin ito, mga kapatid. Talagang sadyang biyak na natin na mangyayari ito sa buhay ng bawat sa ating mga kapatid. Kaya hindi kayo magtataka. Di ba mga kapatid? Hindi kayo magtataka na bakit kung kailan naman ako na naging Kristiyano, doon naman ako, huwag ka lang magsalita ng ganyan mga kapatid. Talagang tiyak mo kasi si Kristo mismo nagsabi. Di ba mga kapatid? Si Kristo mismo, hindi tayo higit sa ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, kung siya mismo pinirsisyon, imposible. Kung ikaw na kay Kristo at si Kristo na sa'yo, hindi ka i-persisyon, hindi ka gagawan ng kasamaan, hindi ka maiisyo tayo mga kapatid.
Ang mahalaga, kahit katakot-takot na isyo, ang isyo hindi totoo, kundi false accusation. Di ba mga kapatid? Bakit totoo? Mag-isip-isip ka na. Kapatid, except naman before again. Di ba mga kapatid? Amen? Magpasalamat ka kung sabi ko nga mga kapatid, talaga namang kapag sinabing this is this, sabi ni Barnabas, talagang hindi maunawa nito ng mga taong unbeliever, di ba? Mga makasalanan, mga believer, mga kapatid, ang labat sa ilik, hindi po mauunawaan tungkol sa ating pinag-uusapan sa mga asawa ni Kristo, mga kapatid. Mystery na ito sa kanila, mga kapatid. Di ba? Mystery talaga, kahit anong gawin nila, mga kapatid. Lalo na kung magsara na ang kaligtasan, yung biyaya, mga kapatid, malapit na magsara yan. Like daon sa in the Old Testament, mga kapatid. Amen? Kunin ba ang mga kapatid? Amen? Malapit na ito magsara. Ngayon, nagtatawanan yung mga tao. Amen? Kaya nga po yung arka, ginawa sa pinakamataas na bundok. Talagang hindi maunawaan, mga kapatid, di ba? Dahil sa kabila hindi nila maunawaan na ang arka ay ginawa sa pinakamataas na bundok. Ganon din yung building ng Panginoon sa ating panahon, mga kapatid. Kapag sinabing napakataas, mga kapatid, hindi ito maunawaan ng labas sa ilik. Ang sa kabilangan nun, si Raulo pa nga tayo, mga kapatid. Yung aral, yung turo at aral na dala-dala natin ay kulto. Di ba, mga kapatid? False doctrine para sa kanila na hindi nakakaunawa, mga kapatid. Kaya nga po, kung naunawa niyo yung natural, yung arka ginawa sa pinakamataas na bundok, sabi ko nga, kung wala kang kakit na Lord at hindi mo maunawaan, tulad ng naunawaan ni Noah, mga kapatid, si Raulo talaga si Noah. Di ba, mga kapatid? Amen. Ganon din sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, maalala ko doon sa amin. Meron tao doon, mga kapatid, na hindi raw marunong yung Diyos. Dapat palitan daw, mga kapatid. Tignan nyo, mga create yan, mga kapatid ng Diyos. Pero talagang wala kang magagawa. Napag-usapan nga noong Merkulis, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay kamang-mangan sa kanila na nangapapahamak. Bukod doon, may lambong talaga, mga kapatid. Amen? Kaya naku, anong unawa mayroon sila, mga kapatid? Mayroon ng talukbong. Di ba, mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon. Only the elite. Kung ikaw ay isa doon sa 1 milyon ngayon. Di ba, mga kapatid? 1,000,000. Pero mo yan, mga kapatid. Baka hindi lang milyon. Kung buong mundo, mga kapatid, ilang bilyon tayo, di ba, mga kapatid? Amen? Pero, puri ng Panginoon, nawa, ang Diyos ay sumasalaman sa katauhan mo, sa katauhan ng bawat isa na pinili sa ating panahon, mga kapatid. Kaya, ito yung sinasabi, may sheep, no, may goats. Amen? Amen, Lord! Diba? Puri ng Panginoon, mga kapatid. Ang daming potito ni Brother Barnab dito, mga kapatid. Amen? Tayo pa natin dito. Tayo natin dito. Dito. Tayo dito sa likod. Tayo natin. Ganyan dito. I'm thy fellow servant, and of thy brethren worship, see, thou do it not, for I am of thy brethren, the seed
Sabi niya dito, thou it not fair I'm of the seven prophet. Oh, I'm thy prophet. Fellow servant, the prophet. Sabi niya dito. Revelation 10:7, sabi niya dito, who was to find all the lost and the end time predestinated, reveal all the mysteries. We can know that it was happened when the angel began to shout. Sabi niya dito, all the mysteries, we can know that it was happened when the angel began to shout. Eh, yung mga iba pa ngayon, dito mga kapatid, mayroon pang mystery. Yung seven thunder daw, hindi pa nire-repeat. Kapatid, yung seven seal daw, hindi pa ito binubuksan, mga kapatid. Eh, wala kayong magagawa. Eh, sabi ko nga, huwag na kayong makipagtalo. Sinasabi nga nila sa yung totoo, na sa kanila, hindi pa nga binuksan eh. Di ba mga kapatid? Kapag sinabi na hindi pa binuksan sa kanila, huwag ka lang makipagtalo. Sinasabi na nila yung totoo, mga kapatid. Kahit pagkain pa nila ang mensahe, talagang hindi nila makikita, mauunawaan yung sinabi ni Brother Branham, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko nga, mabuti na lang, hindi bumati ang Panginoon ng education. Sabi ko nga, tayo ni Pastor Ronnie, sabi ko, kailangan pala tayo mag-aral. Pero mabuti na lang, not by education, but by revelation. Di ba mga kapatid? Amen? Kung minsan nga, itong by revelation, mga kapatid, kanino nga pinagkaloob ang kapakayakan? Di ba mga kapatid? Kanino? Sabi ni Paul dito, meron akong babasay dito, bago ko ipapatuloy yun. Sabi ni Paul dito, sabi niya dito, William Branham taught the complete secret of our Christian life, where we came from, our complete journey through life and death, and where we go back when we die. Sabi niya dito, the church, sabi niya dito, ni Brother Branham, has not known this thing since whole day and through the last ages, but now they are made known again to the last day. Right? One of the greatest mysteries on earth has to do with who we are and where we come from. The bride of Jesus Christ is in spiritual union. Tignan niyo mga kapatid, kapag sinabing union, kaisa natin ang Panginoon. With God, we are a part of Him. Tignan niyo mga kapatid, noon, talagang mas-special yung last day dahil yung binuksan yung 7 captives sa kanyang 17 mga kapatid sa aking panahon. Pero very special talaga mga pinili ng Panginoon sa huling panahon nito mga kapatid. Kaya pero mo, inuulit ko mga kapatid, yung ating mga pangalay na kapatid, it is the 144,000 Hudyo mga kapatid. Maglilingkod na yan eh. We are servant of the Lord mga kapatid. Katulong, kung baka sa pero mo, may katulong pa tayo mga kapatid. Kung pinagat ka, pinagat tayo na makaisa sa paglagit ng Panginoon. Sarap yun. Paano tayo mga kapatid? Pagdating sa ninyo, mayroong pang katulong ng bawat natin. Pwede lang kung magkape. Servan, tingnan mo nga ako ng medyo kaunti lang asukal ha, o dagdagan mo asukal ha, ganun mga kapatid. Servan di ba mga kapatid? Puri ng Panginoon mga kapatid. Very special at ang scripture mangyayari sa kanila mga kapatid na kaisa ng ating Panginoon. All scripture is fulfilled
Amen? To them that fear Him. Di ba mga kapatid? Amen. Tuloy natin dito. Hindi dito. God Abraham saw his own property on Santik mountain when the sabi niya dito, when the angel have down no from this teaching, sabi niya, that these were the seven ages messengers came down and their company body to reveal the seven thunders. Pati yung seven thunder, if there is no opening of the thing, there is no thunder. Mga kapatid, tandaanan nyo yan mga kapatid. Amen? Kung walang pagbubukas ng itong silyo, walang itong thunder na maririnig mo mga kapatid. If there is a opening of the seven seals, mga kapatid, there is a seven thunder. Mga kapatid, walang problema mga kapatid. Sila ang nakakaproblema. Yung hindi makakaunawa, kahit nga sabi ko nga, kahit na kumpleto na mga kapatid, mayroon na tayong propeta, hindi sila nakakundinto. Naghanap pa sila ng naghanap ng ikawalong messenger, mga kapatid. Only one messenger sa ating panahon, mga kapatid. Tandaan namin niyo yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Brother Abraham, say what the prophet say. Mga kapatid, hindi yung say what the farmer say. Walang ganun, mga kapatid. Wala kayong magagawa, iyon ang nasundan nila. Di ba, mga kapatid? Individual tayo, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Sabi ko nga, marami pa nga sumusunod sa mga blind leadery kaysa true leader na ginagamit ng Panginoon. Di ba? Totoo yan, mga kapatid. Mas maluwas talaga yung daan patungo sa kapahamakan kaysa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Makikita niya mga kapatid, sabi, yung makikot, hindi luwagan. Purihin ng Panginoon. Hindi ko sabihin niluwagan, mga kapatid. Nagkaroon man ng widening, mga kapatid. Amen. Progressive, revelation. Diba, mga kapatid? Okay lang yan, mga kapatid. Kasi, sa Panginoon yan, mga kapatid, diba? Purihin lang kayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos na pinapatnubayan niya tayo. Sabi ko nga, kung hindi ka natin kaya ng Panginoon, talaga namang napakahirap talaga mga kapatid. Amen? Kailanman talaga hindi nga natin ito sadyang hinana. Di ba mga kapatid? Hindi nga natin nakapiling si Brother Abraham, mga kapatid. Maraming nakapiling ni Brother Abraham pero iniwanan siya mga kapatid. Katulad yung mga lingkod ng Panginoon, sila Pablo, mga kapatid, amen? Yung mga tati, yung mga kasakasama niya, iniwanan din siya, mga kapatid. Amen? Yung mga real, genuine lamang, mga kapatid, ang nananatiling. Amen? Kaya maging si Brother Abraham, sumisigaw. Stay on the line. Mga kapatid. Yung line na tinutukoy, mga kapatid. Amen? Yung salita ng Panginoon ang iwalay sa puno, mga kapatid. Amen? Wala kayong magagawa, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, mayroon na tayong magagawa upang sumunod at mabuhay tayo kapag sa salita ng Panginoon, mga kapatid. If the author and finisher, mga kapatid, amen, dumating sa atin lahat, mga kapatid. At yan ang lahat-lahat sa buhay natin. Di ba mga kapatid? Kapag dumating ang espiritu ng katotohanan, mga kapatid, mayroon tayong espiritu ng pagsisisi,
kapag nakita natin yung sarili natin, mali yung ating ginagawa, mga kapatid, amen. Pwede naman tayo magsisi, mga kapatid, at bigyan tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kailangan mayroon tayong espiritong marunong magsisi kung ikaw, kung tayo ay nagkaroon ng pagkakamali, mga kapatid. Pero alam nyo, yung mga si Maria Magdalena nga, mga kapatid, pitong espiritu ang lumabas sa buhay niya. Mga kapatid, ang number one natin, yung pride. Yung pangalawa, yung kayabangan, mayabang talaga, mga kapatid. Yung pride, hindi patatalo yan, mga kapatid. Amen? Kahit mali siya, tama pa rin siya. Kapatid, ganyan ang tao na mayroon pride at mayroon kayabangan, mga kapatid. Kataasan, yan, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, maging si Maria, nakas out yun. Bakit? Siya ay lumapit sa Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, amen? Talaga namang in-entertain niya. Binigyan niya ng kahalagaan ang Panginoon. Di ba, mga kapatid? Para bang si Maria, nung dumating ang Panginoon sa bahay nila, talagang sinalubong niya, mga kapatid. Winelcome niya, talagang concern si Martha sa Panginoon, sa kanyang present pagdating. Di ba, mga kapatid? Ganun din sa bawat isa natin, nawa, mga kapatid, number one natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung minsan, yung mga tao, kapag hindi mo makikita yan, hindi mo maunawaan yan, it must be number one natin ang Panginoon. Di ba, mga kapatid? Sabi nga ni Badabag, sino ba yung iglesia? Kapag hindi mo alam, hindi mo kilala yung sarili mo kung iglesia o kung ano ka man, mga kapatid, problema yan, mga kapatid. Di ba? Kinakailangan, alam mo kung ikaw ay iglesia, mga kapatid, o hindi. Kasi kung hindi ka iglesia, visitor ka lang, bisita ka lang, di ba, mga kapatid? Diba? Pero kung ikaw ay kapahagi ng Panginoon at sa bawat katawan ng Panginoon, mga kapatid, kilala mo yung sarili mo. Di ba, mga kapatid? Ang mahirap dyan, maraming nagsisipaglingkod sa Panginoon na mismo sarili nila hindi kilala. Di ba, mga kapatid? Marami nito, mga kapatid. Ang nakakakilala lamang kung sino ka, mga kapatid, ay ang mga pinili sa ating panahon, mga kapatid. Yung mga ang Diyos ay suma sa kanila, mga kapatid. Naging katawan sila ng Panginoon. Kaya God, on place and the last day. Purihin ng Panginoon. Nakakaunawa ba tayo, mga kapatid? Amen? Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Basahin natin yung item-test ng Matthew. Ito na ang huli natin scripture. Item-10 ng Matthew. Sabi niya kayo. Ingatan ninyo na huwag ninyong mawalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakitang palagi ng mukha ng ating Ama na nasa langit. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, patuloy lamang tayo. Kung tayo ay naghihintay na sa lubusang pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Sa kabila nun, mga kapatid, sabi ko nga, naalala ko palagi si Pedro, once na liligon tayo sa mga di kawasan, trial, pagsubok, mga bagay na makalaban, titingin tayo dyan, mga kapatid, kung paano babagsak, lulubog sa tubig.
si Pedro, mga kapatid. Ganon din ang mangyayari sa atin. Mabuti na lang, si Pedro talaga, lubusan sumasampalataya sa Panginoon yung oras na yun, na ang Panginoon lamang, mga kapatid, ang may kapangyarihan na magbibigay kaligtasan ni Pedro noong panahon na yun. Kaya sabi niya, sumigaw siya, "Help me, Lord." Di ba, mga kapatid? Kaya tayo, mga kapatid, wala nang may kapangyarihan sa lahat ng bagay liban sa Panginoon na ating tinanggap. That's why nagpabautismo tayo, mga kapatid. That's why sumampalataya tayo kapwa sa Panginoon. Amen? Na talagang siya ay creator. Sabi ko nga, kapag siya ay creator, kahit wala, magkakaroon, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, salamat, nasumpungan natin ang Diyos na makapangyarihan na kaya niyang i-provide ayon sa ating mga pangangailangan, materially, spiritually, kapag 100% great faith. Sabi nga, yung great faith, mga kapatid, siya lamang ang great, mga kapatid, kapag dumating siya na dakila sa bawat isa sa atin, mga kapatid, magkakaroon tayo ng dakilang pananampalataya na mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil lahat, mga kapatid, ay tumayo. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. I-pray nyo kami, inulit ko, sa pagtungo sa Ministers Meeting.